Hello mga ka-beauties! Today pag-uusapan natin ang isang krimen na lumaganap sa Canada. Ito ang The Jennifer Pans Rebellion. Pag-uusapan natin ngayon ang isang karumal-dumal na krimen kung paano sinagawa ni Jennifer Han ang pagpatay sa kanyang sariling magulang. Isang tawag ang natanggap sa 911. Ito ay tawag ni Jennifer Pans sa gabi. Sinasabi niya na yung nanay niya at yung papa niya ay namatay. Binaril yung kanyang ama sa mukha at ang anak ang niya ay tuluyang namatay. Hindi na gumagalaw. Nireport niya sa 911 na may pumasok sa kanilang bahay at ito ay tinali ang kanyang kamay, dalawang kamay sa likod, kung kaya nakatawag siya ng 911 na sa madaling paraan. Ito ay naging questionable sa mga investigator at sa pulis. Dahil dito, natagpuan sa crime of the scene ang pitaka na may pera at ang luxury car na hindi mo akalain na iiwanan ng isang professional na kriminal. Dahil dito, nagkaroon ng isang malaking interrogation. At ang ama ni Jennifer Pan ay nasa comatose. Sa milagro, ito ay biglang gumising at nagsalita sa investigasyon. Sa mga investigasyon na nangyari, sinabi na itong 911 call ay nagkaroon ng matinding question o interrogation or malalim na pagsisiyasat sa pamilya ni Jennifer Pan. Isa siyang grade A student. Okay, nagkaroon siya ng maraming pagsisinungaling sa kanyang magulang, katulad ng kanyang mga certificate, ng kanyang mataas na grade. Okay, sinisirok sa yung grade niya para magkaroon siya ng A+, at yun ang pinapakita sa magulang. At ang pinaka nakakatakot na pangyayari ay nagkaroon siya ng ugnayan sa kanyang boyfriend na isang user at drug dealer. Dito nagsimula ang krimen. Okay, dahil marahil sa kanyang pagre-rebellion sa kanyang magulang, kumontak si Jennifer ng isang gunman. Okay, so sinabi niya dito na pwede nilang pasukin ang bahay nila sa November 8. Okay, ito ay pinalbulaanan ni Jennifer Pan. Okay, dahil nakita sa mga text message niya yung pagbibigay niya ng mensahe doon sa mga gunman para pumasok sa kanyang bahay. At dito ginawa ang krimen. Bukod dito, yung kanyang ama ay nagsabi ng salaysay na si Jennifer ay isang rebeldeng anak at madalas na nagtatahi ng iba't ibang kwento. Dahil dito, nalaman din ang magulang ni Jennifer na siya ay nakikipag-ugnayan sa isang tinatawag nilang forbidden boyfriend ni Jennifer na si Daniel Wong. Dahil dito na isagawa ni Jennifer Pan ang krimen. Bago pa man siya i-handcuff at huli ng mga pulis, sinabi pa niya na siya ay biktima lamang. Dahil hindi niya ginusto na pasukin ang bahay niya o nagbayad siya ng 10,000 doon sa gunman. Pero sa kahuli-hulihan na pag-alaman nila na nagsisinungaling si Jennifer. Okay. So ito ang ating kwento ngayon. Okay. Bakit nangyayari ang ganitong krimen? Okay, sabi ng isang psychologist,
Okay, merong tatlong category ng juvenile delinquency or juvenile crimes. Ito ay yung number 1. Ito yung abuse. Ginagawa ng mga abuse ng mga bata para patayin ang kanilang sariling magulang. Pangalawa, ito yung merong severe mental illness or active psychosis. Okay, ang number 3 natin ay yung antisocial behavior. Okay, kung bakit ayaw lang tanggapin ng magulang niya na yung masamang tao ay makakasama sa kanya. Okay, so ito yung madalas na rason kung bakit nagkakaroon ng crime against your parents, against sa mga magulang. Over 250 cases ang natatagpuan nila o nalalaman nila sa United States sa loob ng isang taon tungkol sa mga bata na pumapatay ng sarili nilang magulang. Dahil sa investigasyon na ito, napag-alaman nila na ang mga pulis ay gumagamit ng deception para i-unlock ang mga bagay na dapat malaman ang mga totoo. Okay. Ginagamit nila ang ibang mga impormasyon para malaman na yung bata o yung assassin is merong plano at napaalaman nila through psychology interrogation na nalaman nila na sila yung may mastermind ng krimen. Okay, number 2, ang mga investigator ay gumagamit ng approach para sa mga juvenile, mentally ill at intellectually disabled. Okay, so para sa ating mga magulang, gabayan natin ang mabuti ang ating mga anak at punuin sila ng pagmamahal at tamang pagpapayo. At the end of the day, tayo lamang ang makakapagsabi sa kanila na tayo ay kanilang kakampi. Kahit anong mangyari. Ito po si Coach Mary para sa Beautiful Securities at Coach Mary TV. Have a great day everyone. Stay safe. Bye for now. See you again on Beautiful Securities.